Alam kong kung usapang palakasan ng motor tapos stock engine din sa underbone category ang basehan, si Raider 150F ay talaga ang maituturing na malakas. Well guys, kahit naman ako sasang-ayon dyan kasi madami naman na talagang napatunayan ang motor na ito. Pero bago pa lumabas ang generation ni Raider at maghari siya, may mga nauna na sa kanya na mga halimaw na motor na kahit nasa mababang engine displacement lang na kung sasabay ang motor na ito sa era ni Raider 150 I think hindi na siya ang the king of underbone. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga rin po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito at kung ano ba ang motor na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Honda Nova Dash 125cc. Well, noong 90s pa nga ang era ng motor na to. Siguro ngayon meron pa din pero iilan na lang and isa tong rear bike na talaga. Well, baka matanong mo, paanong mas malakas sa Raider at sa mga sports bike na nasa 150cc category at mga naked bike na nasa 150cc category? 125cc lang yan. Syempre guys, number one na sagot dyan wag tayong bebase sa displacement ng motor. And syempre, ang sagot sa tanong na yan kung mas malakas ba talaga to sa mga motor na nabanggit, ang sagot dyan is absolutely really, yes. Nigga? Yes po talaga. Actually guys, mas palakas pa nga ito sa 250cc bike ni Pecon Motors. And ito guys ang malupit sa motor na to. Kaya niya nang dumikit o makipag face to face kay NS200 ni Bajaj. Samantalang 125cc lang to Ops, alam kong madaming maiinis sa topic natin na ito. Kasi masaya na topic talaga to. Pero ganun pa man, alamin muna natin kung bakit ba nasabing mas malakas pa to sa mga motor na nabanggit. Ang Honda Nova Dash 125cc kasi guys is kargada po ng 123.5 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, and ito po is naka 2-stroke baby engine na ginamitan ng reed valve. And alam naman natin na iba talaga ang performance ng 2-stroke engine. Kumbaga ibang hanay na ito compare sa mga naka 4-stroke engine na nagagamit natin ngayon sa kasalukuyan. Ang dati nga niyang kakompetensya nito is si Kawasaki Leo Star. Well, mamaw kung sa mamaw din naman talaga ang motor na iyon. Isipin nyo, naka 120cc engine displacement pero may lakas na maximum power na 17 HP at 8,500 RPM at merong maximum torque na 14.1 Newton meter of torque at 8,000 RPM. Yan ang power output ni Leo Star. Partida guys sa 120cc pa lang yan. Pero pang 150cc na ang power output. Pero ibahin nyo nga si Honda Nova Dash 125cc kasi meron nga itong maximum power na 21.56 HP at 9,000 RPM at meron siyang maximum torque na 18.3 Newton meter of torque at 8,000 RPM.
Yes naman, wow talaga. Sa katunayan, yung power output na yan, di mo na makikita sa mga 125cc ngayon. Kahit sa mga 150cc ngayon, ang power output na yan, konti na lang, didikit na sa Kawasaki NS200 ni Bajaj na merong 24.5 HP. Can you imagine kung gaano kahalimaw ang 125cc na ito? At kaya niya ngang maabot ang kanyang top speed sa bilis na 140 kph. Mababa ba compare kay Leo Star na 150 kph? Well, mas malakas ang maximum torque ni Nova Dash 125, kaya kahit 140 kph lang yan, mabilis na po yan. And syempre, nakadepende pa din yan guys sa rider na hawak. And take note guys ha, all stock engine po ang top speed na ito. What if kung kakargahan mo pa ang motor na to? Kung sa panahon natin sa ngayon, kung ipang sasabay sa stock to stock si Raider 100 Fi at Honda Nova Dash 125cc, siguro naman alam nyo na ang sagot kung sino ang mananalo. Sa power output pa lang at weight, lamang na talaga si Nova Dash 125cc. Kasi meron lang itong bigat na 102 kg lang. Meron siyang compression ratio na 7.0:1 and may bore-in stroke na 55/52.0mm. And ang motor na ito is merong fuel tank capacity na 4.5 liters. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic port sa unahan at naka-monoshock naman ito sa likuran. At pagdating naman sa kanyang fuel system guys, naka-carb type po ito na ginamitan ng carb type na Keihin PE24mm at naka-tubular steel backbone ang kanyang chassis. Ito ang maganda sa kanya, ang kanyang braking system. Naka-disc brake sa harap at sa kanyang likuran. Ang sukat naman ng kanyang mga gulong is naka 70/90/17 sa unahan at naka 80/90/17 naman sa likuran. Pagdating po sa kanyang mga ilaw is naka halogen bulb type pa rin po ito. At ang kanyang panel gauge is naka analog panel. Ngayon ang tanong, bakit nawala o itinigil ang pagmamanufacture ng mga ganitong kahalimaw na motor? Alam naman natin guys na ang 2-stroke engine is mausok naman talaga. Tinigil ang pagmamanufacture o pinace out ito dahil na din sa Euro standard. Madumi kasi sa hangin ang 2-stroke engine, kaya itong mga ito is pinace out na. And di kasi akma ang power output ng mga ganitong motor dahilan ng pagkadelikado ng rider. Isipin mo 125cc pero yung power output pang 200cc na, kaya napakadelikado talaga. And ang tanong na kung ilalaban ba kay Raider 150cc yan, matatalo ba ni Raider 150 yan? Well, honest na sagot guys ha. And magiging neutral ako dyan guys, no? Syempre ang sagot dyan guys, and alam naman natin tulad ng mga napag-usapan natin katulad sa kanyang power output, malabo nga po talaga na matalo ni Raider 150 ang motor na ito. Lalo na kung stock to stock ang labanan, di po talaga kaya ni Raider 150 ito. O kahit na sino pang 150cc category na underbone sa ngayon. Alam nyo ba guys na itong motorsiklo na to ay kaya po talagang makipagsabayan sa mga 200cc to 250cc ng Big 4 brand. Pero syempre, ibang hanay na kasi ang mga underbone category natin sa ngayon. Nasa 4-stroke engine sila. Paano na lang kung naka 2-stroke engine din si Raider 150? Di pinakain na lang din ng alikabok ni Raider itong 125cc na ito. Kaya talagang di pwede ipagtapat ang dalawang motor na ito at malabong manalo ang isa, lalo na't kung may advantage ang isang motor. Ang 2-stroke engine talagang halimaw kahit kanino mo yan tanungin.
Kaya kung ikaw na magsasabi na bogus kang vlogger ka, for the views ka lang, sasabihin mo na mas malakas pa sa Raider 150, 125cc lang yan. Well, masasabi ko lang dyan, aral muna bago sita. Like I said, mas malakas po talaga ang mga 2-stroke engine. Ibang usapan na talaga kapag 2-stroke engine. Syempre, sa panahon natin sa ngayon, sa underbone category, kilala at si Raider 150 FI pa din naman talaga ang humahawak sa King of Underbone na titulo. Well, base lang yan guys sa mga sinasabi ng iba. At kung titignan, marami naman na talagang napatunayan si Raider 150 para maging King of Underbone. Pero kung sa panahon natin sa ngayon nananakbo o madami o tuloy-tuloy pa din ang production ng ganitong mga motorcycle, well, I think isa sa makakahawak ng titulo ng King of Underbone ang 125cc na motor na ito, ang Honda Nova Dash 125cc. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motorcycle na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. At sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy! Thank you!